Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. And of course, kung saan man kayong napalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ang ating G, the green, girly, cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating another sa continuation po ng ating lecture dito po sa G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Okay, kahapon po ay nag-lecture na po tayo on healthy uses of salt. Okay, so may mga na-discuss po tayo kung ano po mga benefits natin sa salt. Okay, so sa mga hindi pa po nakatamsak, hingin ko muna yung inyong like, share, and yung subscription niyo po sa ating channel dito po sa Master Worm. And of course, sa mga nandyan po sa baba, active po sa mga comment section. Maraming salamat po. Yan, so review po natin yung healthy uses of salt. Previously, na-discuss po natin yung about sa canker sores or singaw, kung gaano po siya makakatulong sa singaw. And then, ang ingrown toenails. And then, sa stuffy or runny nose, na-discuss na rin po natin yung para sa psoriasis and eczema. And ang heartburn, ayun, ang baking soda po ay nakakatulong because baking soda is also a kind of salt. Alright, so hindi lang po ito nakafocus sa salt na asin lang ha. Different kinds of salt po ito yung ating pinag-uusapan. Alright, let's proceed po sa ating number 6. Number 6 po natin is bug bites and stings. Sino na ba sa inyo nakakita dito ng bug bite, ng bugs, ng mga bed bugs o iba't ibang klaseng mga bugs? Okay, so a paste made of baking soda and a little bit of water can help with any itching, stinging, or minor swelling. Yun po, sa mga minor swelling lang po ito ha. Kapag medyo complicated na po yung swelling nyo or mga rashes nyo dyan or mga bites nyo, iba na po yung ating remedy po dyan. Pero for now, para sa mga minor swelling lang po, minor lang po ng mga problema, kailangan po yung konting ano lang po, paste, parang tubig at saka yung baking soda. Yun, ilagay nyo po dyan. It also helps with rashes from hives, angioedema, or other from contact with plants like poison ivy, poison oak, or poison sumac. Okay? So, may mga, sino ba sa inyo dyan yung may mga garden spot, mga bulaklak na medyo may mga bulaklak po dyan na medyo poisonous at pag medyo nagka-contact ka po dyan ay magkakaroon ka po ng mga irritation sa skin. So, baking soda is one of best remedy sa mga minor na mga ganyan. Alright, let's proceed po sa number 7, sore throat. Ito po mga masters, mga G. Gargling with salt water. Okay? So warm water, about 1/2 teaspoon dissolved in a cup of warm water, diba? So 1/2 teaspoon in a cup of warm water. Okay? Can ease the swelling and make a sore throat, scratchy throat feel better. Okay? So, sino sa inyo dyan ang may sore throat? Yan ang salt na yan. That's regular salt. Kalahati ng kutsarita, ilalagay po sa 1/2 teaspoon ng warm water. I-gargle at yun po. Ano yan. Hindi iinumin yan. Gargle lang po yan ha. Okay. So, let's proceed po sa number 8. Ano po yung mga uses of salt, benefits of salt? Tired feet. Yung mga siguro sa mga palaging tumatayo sa trabaho. Sino ba sa inyo dyan ang palaging pagod yung kanilang mga paa? Ganda talaga ng aking baby G, oh. Very good girl talaga ang G natin. So, sino ba sa inyo dyan ang palaging pagod yung mga paa nyo? So, kuha kayo ng dalawang cups. This time, Epsom salt naman po ang ating pinag-usapan dito. Epsom salt, mga masters. Sino ba yung familiar sa inyo sa Epsom salt? Okay. So, 2 cups of Epsom salt dissolved in a gallon of warm water. So, warm water po na naman, 1 galon ng warm water. 4 na litro po yan ng 1 galon ng tubig, di ba? 1 galon is 4 na litro. So, 2 tasa
ng Epsom salt ang ilalagay po dyan. So, it's a common remedy for achy feet. Okay? Kasi iba po yung Epsom salt. Yung Epsom salt kasi ay sodium, I think, bicarbonate po. Ano ba yung Epsom salt? Magnesium ata yung ano. Yung Epsom salt kasi is different component. Pero salt pa rin po siya, pero hindi po siya katulad ng salt na ating ginagamit sa pagluto. Okay? So, pag dinagay mo yan sa warm water, magpe-penetrate kasi yung Epsom salt, it helps penetrate sa ating muscles and bones. Okay? So, much more po siya na may nakaka-benefit po siya sa mga pagod-pagod na mga paa or tawag natin achy feet or tired feet. Okay? So, the salt has magnesium. Ayun, sabi ko magnesium nga eh. So, which helps keep your muscles working well. Kahit hindi mo siya iinumin, na-absorb po siya. Okay? So, but there's no proof that you can absorb it through your skin. Sabi dyan, there's no proof that it can be absorbed through your skin, pero marami po siyang mga claims, syempre, na it feels really good. So it means it's very effective. It does work, right? So, but there's no proof, sabi po nila. So it's more likely than a warm water just feels good, but there's no harm in an Epsom salt soak. Pero sa mga usually sa aming po mga pasyente, pag medyo kakatapos ng masahe sa amin or medyo pagod po sila or may mga injuries po sila, warm bath talaga sa ano yan tawag dyan sa warm bath talaga ang with Epsom salt po ang aking i-recommend po sa kanila. So yun po, Epsom salt is very effective kasi po according sa article na to is there's no wala daw silang proof, pero sa amin based upon experiences sa aming mga pasyente ay malaki po ang tulong Epsom salt when it comes to therapy. Of course, let's proceed po sa number 9, bad breath. Okay? Sino ba dito sa inyo may bad breath? If your breath isn't that freshest, hindi siya mabango, a dry mouth or a plaque buildup are probably to blame. May plaque or may dry mouth ka. Baking soda can fight microbes in your mouth and can neutralize bad breath for up to 2 hours. Ako, ginagamit kong toothpaste is with baking soda. Okay, make a mouthwash with half a teaspoon of baking soda and a cup of water. Mouthwash lang po yan. Okay, so swish for a minute 3 to 4 times a day. Yan, iba ano lang, huwag mong inumin. Okay, so again, ayun po, sa mga lahat po, kung gusto niyo pong i-check talaga, we have the link, the descriptions below, para makita niyo po yung aking articles na to. Okay, so number 10, stop heat cramps. Heat cramps. What is a heat cramp? If you exercise or do physical work in the heat long enough, you can lose fluids and salt in your sweat. Okay? So, sino ba sa inyo dito yung nag-exercise, nag-jogging na gabi, na mainit yung panahon sa labas? So, pag mainit ang panahon sa labas, mabilis ka ring ma-dehydrate. So, pag na-dehydrate ka or you're losing a lot of salts and fluids, okay, this is the cause of sharp pains. Yung mga parang may tinutusok-tusok po, okay, sa iyong mga legs or sa iyong part ng iyong katawan, especially in your arms, dito po sa arms, belly, and calves. Okay? Kaysa tiyan natin dito sa belly natin, sa ating calves. Okay? Okay? To keep this from happening, you need to take in fluids and salt. Okay? Kailangan mong ibalik ang salt na nawala po sa inyo. Okay? So you can drink a sports drink or eat a salty food with water. In a pinch, you can make your own sport drink by mixing a teaspoon of salt and in a quart of water. Kaya po sa akin po mga masters and mga ka-G, ito po yung rin-recommend ko. Meron akong product na tinatawag na Ocean Minerals. Okay, matagal ko na po itong ginagamit. Diba? Na-feature ko na rin po ito previously. So this Ocean Minerals has 125 trace minerals, 120 to 125 trace minerals per drop. So ginagawa ko dito is papatakan mo lang naman yung iyong tubig or bottled water mo na say
500 ml mo na tubig, papataka mo siya ng 15 to 20 drops. Okay? At least before ka mag-jogging. Okay? So, ito po ay pwede mo siyang inumin habang po ikaw ay nagra-run, or pwede mo siyang inumin as pre-workout or pre-activity mo, pre-exercise mo po siya. So, this is the ocean minerals from Australia po ang tubig nito. And pag inom mo po ito, dahil po ito ay minerals, micro and macro elements, hindi na po siya, hindi na po hinihintay niya na mapupunta sa tiyan. It will be absorbed by the cells immediately. So, mabilis po itong ma-absorb ng katawan natin. So, instead of using the salt, you can also use that, or you can also purchase that. Mga interesado po, PM nyo lang po ako. Okay, so number 11 is constipation. Feeling a little irregular, follow the dosage directed to dissolve some Epsom salt in a glass of water. It's usually 2 to 6 teaspoons per day. So, ang Epsom salt ay makakatulong din po sa pag-poops, mga masters and mga ka-G. You can add lemon juice to make it taste better. It will usually help you go in 1/2 hour to 6 hours. Yun. And let's proceed to the last, the teeth stains. A few studies show that toothpaste with baking soda whitens your teeth better than the kind without baking soda. Thus, soda scrubs away surface stains but won't scratch your pearly whites. Ayan, so baking soda toothpaste, yung gamitin nyo ha, mga masters, kung meron kayong chance. Alright, so hanggang dito lang muna tayo at sa susunod, mag-lecture ulit tayo. Let's look for some other topics. And this is your G, the green girly cutie patuti iguana. And of course, Master Worm. At ako po ay kinagagalak ko po talaga makasama ko kayo hanggang sa pag-umpisa, hanggang sa matapos. And please don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. God is great! Yahoo!